May gabi na sa mga kaigsunan. Anita sa atong isa ka inspirational verse no mga igsoon. Gikan ni sa Amos chapter 8 verse 11. Kung nahisgutan na nato ni but unsa man giingon diri sa Amos 8 chapter 11 mga igsoon. Yung pada, behold the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst of water, but of hearing the words of the Lord mga igsoon. Dili sa verse magkuhag ato sang sabto ng bersikulo mga igsoon. Behold, the days come. Moabot gyud ang adlaw mga igsoon. Saith the Lord. Kasi nag-istorya mga igsoon, saith the Lord God. Ang Ginoo gyud nag-ingon mga igsoon, that I will send a famine in the land. Nay moabot nga kagutom sa usa ka lugar, so usa ka area mga igsoon. But unsa man nga famine mga igsoon? Unsa ni kagutom mga igsoon? Not a famine of bread. Dili din ni kagutom sa kanang tinapay mga igsoon. Unsa man di ay? Nor a thirst of water, or dili din ni kagutom, dili kauhaw nga famine mga igsoon. But of hearing the words of the Lord mga igsoon. Mao gyud ni pinaka famine nga atong dapat bantayan mga igsoon. Kaya naman nay moabot ang time mga igsoon nga dili na ta maminaw sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Ang pulong sa Ginoo na epekto. Makabati tag dunay magwali, magbagot-bot na lang ta. Makabati ta og nay mag-share sa gospel sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Magbagot-bot na ta. Nanatay kasing-kasing nga dili mo dawat sa pulong sa Ginoo mga igsoon. But unsa may makuha nato karon nga pagtulunan diri mga igsoon? Unsa may inspirasyon nga makuha nato? Our souls are lost, broken and afraid. Nga ato dayong mga kalag mga igsoon nawala ni, broken, then afraid, nahadlok. We unknowing hunger and thirst for the Lord. Wa ta kasayod nga ingana day ta kauhaw nga diha sa Ginoo mga igsoon. When we spent our days searching, He made Himself known to us. Kung kita day mangita mga igsoon sa Ginoo, kung kinasing-kasing gyud ang atong pagpangita sa Ginoo mga igsoon, magpakita po siya nato or magpadayag po siya diha kanato mga igsoon. Our Creator loves us. Ang atong magbubuhat, ang atong Ginoo mga igsoon, nahigugma sa nato unconditionally. Mao ni giingon na gugma nga unconditional. Mao na nga nagpalansang siya sa cross mga igsoon, wa na gibali kung unsay kasakit kayang magyan, but tungod siyang gugma nagpalansang siya dito. Mao na giingon nga unconditional love mga igsoon, and is always eager for the invite to dwell inside our hearts. Kinahanglan gyud nga ato yung pasudlon sa atong kasing-kasing mga igsoon. Depende na sa ato kung usaw na to pagdawat si Kristo, usaw na to pagpasulod sa atong kasing-kasing. Kaya ang uban lagi usahay sa mouth na lang mo speak nga na dunay Ginoo, dunay kon dili man no may tang hipokrito ta nga dili na gyud ta makasala. Na gyud yung mga moment na yung mga time nga makasala ta, natay mga lapses mga igsoon. Natay mga kakulangon da sa Ginoo mga igsoon. But ingon da nga kung naalang yun ang Ginoo sa atong kasing-kasing sa sabay, we are fed with scripture and nourished by the guidance of the Holy Spirit. Mabuhat nato lang ang mga butang mga igsoon. Kaya nga naman na si Kristo sa atong kasing-kasing, din gipakaon pa ta sa pulong sa Ginoo, gi-nurture pa ta or kanang kuan ba giatiman pa gyud ta sa Holy Spirit mga igsoon. Mo na nakadindot mga igsoon kung nasi Kristo sa imong kasing-kasing, tuhan lang nimo nga na madawatan nimo nga mga butang ano man gi nurture man gud ta sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Mo na sama sa atong uban nga mga atong verses nga dapat dili ta malipay kung magkahimo tag mga iniquity mga igsoon or maghimo tag mga dautan. Dapat malipay ta dito sa kamatuoran mga igsoon. Mao ni pulong sa Ginoo, mao ni kamatuoran, mo ni gi-feed sa ato para ma-enhance ang atong spiritual nga bahin mga igsoon. We have an ongoing desire to grow closer to our Lord and Savior mga igsoon. Dapat ang atong gyud ang desire mga igsoon nga mas damor pa ta mo paduol da sa Ginoo. Kaya kadawat na matag kalawasan mga igsoon kung nito ka nga giluwas na ka ni Kristo mga igsoon, kung nito ka nga igo natong iyang gibuhat sa Kalbaryo sa cross aron ta makadawat og kaluwasan mga igsoon. Ingon pa diha, dapat ang atong desire nga magpadayon na dili na siya maputon sa diyang nakadawat og kaluwasan
magpadayon na nga magpaduol ta sa Ginoo. Usahay mo gud mga igsoon, sad to say nga ang kamatuoran ba sa atong kinabuhi moduol lang sa Ginoo kung doon na tayo problema, mohilak lang ta sa Ginoo kung doon na tayo pangayoon. Nga na baghimo na nato rescuer ang Ginoo mga igsoon nga kung night time nga manginahanglan ta duol lang ta sa Ginoo, pero kung naa ta sa kalipay nasa atong tanan provided sa ato natay kwarta makalaag ta mga igsoon, di na ta halos mosampit sa Ginoo. Pero kung nakasakit madisgrasya ka maunsa ka mga igsoon, maglisod ka basta kay anytime nga or anything nga mahitabo sa atong kinabuhi nga maglisod ta, usa pa ta motawag sa Ginoo mga igsoon. Mangingon diha nga kung doon na natay Kristo sa atong kinabuhi mga igsoon, gipapuyo na nato si Kristo sa atong kasing-kasing mga igsoon. We are fed by the word of God, then we are nourished also by the Holy Spirit mga igsoon. Kuanta gipadako tayo nga na ba or ginurture ta niya nga mas damor pa ta masabtan na to or damor pa masabtan na to mga igsoon nga kinahanglan ta magpaduol gyud perminti sa Ginoo. Dili na ta maghimong as is ba kampante na ta nga luwas na bitaw ko ingani na ko ingano nga naman the devil is always as roaring lion mga igsoon seeking or kanang naghuwat na siya nga whom he devour ingon ba diha kinsa to iyang malitagan mga igsoon. Mao na sa atong verse karon ingon pa diha dunay moabot nga kagutom mga igsoon, dili sa pagkaon o sa tinapay, dili kagutom or kauhaw sa tubig kundi kauhaw sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Then magmaobserbahan na nato ni nga mao na gyud ni usahay karon. Mas priority pa nato ang kalibutan ng mga butang mga igsoon kaysa pulong sa Ginoo. Usahay ka nang ang pag-anhan nato sa simbahan is basta na lang nga niana ta para ingnon ta nga Kristohanon ta, Dios non ta mga igsoon. But deep inside wala na gyud, wala na kalayo nga nagbaga-baga diha nga nag-desire pa ta nga mas damor pa ta moduol o mudot-dot diha sa Ginoo mga igsoon. God bless ka natong tanan. Keep safe everyone.